mag-start na po tayo dahil 500 na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin, ito po, no? Isang masamang balita to, no? Ayon po kay Rigoberto Tiglao, Marcos loses Escoda. Yung Escoda Shoal po ay mukhang nawala na po sa kontrol ng Pilipinas. Si Castro naman po, impeachable offense daw itong kala mo abogado no? Pero sana ituloy nyo na, no? Wag lang forma, wag lang salitaan, no? Para magkaalaman na talaga. Total, dinideny nyo pa na papunta na impeachment. Eto na po si Castro. Hindi na po nakapagtimpi. Para talagang showdown na, no? Kasi gustuhin naman namin lumahok, no? Sa electoral process. Gusto man namin na kung i-impeach nyo si VP Sara, para saan pa lahat? Ibig sabihin, tinatanggal nyo na talaga yung karapatan ng mga tao na bumoto ng gusto nilang maging pangulo, di ba? Ang kapangyarihan nyo over eh. Kahit hindi naman nararapat. Kasi alam niyo yun, yung mga tao, ano pang gagawin? Kami po sa totoo lang, sabi nga namin, matagal tong laban na to, 2028, willing kami magtiyaga. Pucha, kung tatanggalan nyo kami ng option para ang option na lang namin pagpipilian leader ay si Martin at saka si Romualdez. Pucha, anong gagawin ng mga tao? 'Di ba? Hindi nyo iniisip 'yun. Ang nasusunod sa inyo yung convicted. Ang nagpapasya. Tuwan-tuwa lang yung mga yan pag nagkagulo, 'di ba? Yun yung doon sila lumalakas tuwing magulo. Kung ganun kayo kamuhi sa mga Duterte at very willing kayong sumakay diyan sa mga tao na yan kasi biruin nyo, gustuhin man naming mga Duterte supporter, 'di ba? Gustuhin man naming mga Duterte supporter na lumahok electorally o sa mga putya, wala na kayong kinikilalang yung demokrasya eh. Pasok na nga kami, rule of majority, minority na nga kami, di ba? Kayo na nga yung nasa... Tapos gagawin niyo yan. Okay. Pag-usapan din po natin, ito po, asan na ba yung kay ano? Bakit nawala yung... May napanood ako na reaction ni Marcoleta. Maganda yung reaction ni Marcoleta. Hindi naman nagkakalayo yung yung pananaw namin ni Marcoleta. Kaya lang siyempre dahil abogado siya, mas malalim lang yung paliwanag niya dun sa nangyayari, no? Dagdagan na lang natin ng marami na pahiyang congressman. Kagagawan nyo rin eh. Kagagawan nyo rin naman, napahiya kayo sa hearing kay VP Sara. Kagagawan nyo rin naman yun. Bakit? Hindi nyo naman kayang impeach in the first place. Gusto nyo sigain Vice President. Nawala sa inyo courtesy. Yun lang po yun, no? Okay. Yan lang po ang pag-usapan natin. Kung may maisip pa tayo mamaya, pag-usapan natin yan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, no? Alam nyo po, sa totoo lang, ang dami pong problema ng Pilipinas, no?
Pero masyadong focus yung Kongreso, masyadong focus sa para gibain yung mga Duterte. Ano ba naman yan, magpasa kayo ng batas, magpasa kayo ng budget. First time po, marami pong first time dito, no? Sabi nga ni 18 years na siya sa Congress. As congressman, sabi ni Marcoleta. Pero hindi niya po naranasan na isa lang, no? Unahin na natin tong kay BP Sara. Hindi niya pa at saka Vice President na busisiin yung budget, no? Sa tagal niya sa Kongreso, ang tawag diyan yung courtesy dahil pangalawa sa pinakamataas. Ngayon umaangal kayo, nabastos kayo. Pwede naman talagang napahiya kayo, parang feeling niyo nabastos kayo. Kagagawan niyo rin, 'di ba? Ang tanong nga ni Marcoleta, ano ba yung meron? Bakit babaguhin ninyo yung tradition? Tradition na nila yan eh. Tradition na sa Kongreso na igagalang, halos hindi nga tatanungin. Parang isasalang lang yung, ito yung gusto ng budget, ito yung budget ng President at ng Vice President, no? Kaya ito ay tapos magpapalakpakan. Yan yung termino ni ni Marcoleta eh. Yan yung termino niya na magpapalakpakan na yung mga tao, pasado na. Ang tawag po doon, courtesy, dahil dalawa yan sa pinaka matataas na tungkulin. Ang mandate niyan, no? Higit sa mandate ninyong lahat. Pag sama-samahin yung boto nyo, ganun po yung boto ng Vice President o mas mataas pa. Di po ba? Ang point lang, sana yung office na lang ang tinitignan nyo. Kaya talagang sa tingin nyo ba papaduro sa inyo? No? Wag nyo nang kahit ako ang maging Vice President, no? Kahit ako ang maging Vice President, edi impeach nila. Wala namang problema dun eh. Kaya lang wala nang kumbaga pag impeachment, mamaya po usapin na impeachment. Dito muna tayo. Ang tanong nga ni Marcoleta, ano yung kakaibang pangyayari na magko-compel o mapipilitan kayong baguhin yung tradisyon nyo ng kortesiya, di ba? Simple lang naman, Marcoleta, Congressman Marcoleta, ako nasasagot para sa inyo. No? Nakikita kasi nila si BP Sara na threat. Kaya wawasakin nila yung mga Duterte. Dahil threat eh. Di ba? Threat sa amo nila. Sino ba amo ng mga congressman? Wag na tayong maglihiman. Si Martin Romualdez. Ito pa ulit-ulit naman na to si BP Sara eh, no? Yung ambisyon, kaya nga niya tinawag na tambaluslos eh, no? Mula nung binitawan niya yung salitang tambaluslos, true to form na yung ambisyosong tambaluslos, ganun talaga yung pinangangatawanan. Lahat yan, no? Lahat nangyayari sa Kongreso, ang daming problema ng Pilipinas. Mataas ang presyo ng bilihin, laganap ang kahirapan. Putyan, titindi ng solusyon. Marami bang mahirap? O ilabas nyo, dyaryo, ilabas nyo, media. Napababa ni President Marcos ng 2.5 million na mahihirap. Puta, magtataka ka eh. Talaga? May mga mahihirap na hindi na mahirap. Nung tinignan mo yung definition ng mahirap, 21 pesos na pagkain. Ganun ang solusyon nila eh. No? Numero. Sa media lang ang solusyon. Pero sa totoo, wala. Alam nyo, na tinitignan nyo, bakit hindi na lang makisama? Bakit ang gulo-gulo nyo mga Duterte kayo, hindi na lang kayo sumuporta? Paano mo susuporta? Hindi nga nagpapakita ng simpleng kortesiya. Kortesiya yan. Ngayon, bakit nyo binago yung kortesiya?
O tapos ang ine-expect nyo babaw sa inyo, eh, halatang-halata naman, eh, 'di ba? Halatang-halata naman na may script kayo. Nabisto nga si Dan Fernandez, eh, putya epal pa, eh, galing ako roon sa kabilang ano, galing ka pala sa kabila hindi mo pala alam ang nangyayari, epal ka pa. Siguro may mga nag-message sa kanya, yun yung sinabi niya na sinasabi ni VP Sara. Oh, 'di ba? Ang point ni VP Sara, wala akong sinasabi nung mga sinabi mo. Ikaw ang nagsabi niyan. Nalilito na kayo sa script niyo. Scripted lahat. Yung script niyo hindi umubra. Sabi ni Abante nga, naghanda rin si VP Sara. Alam niyo, sasaluhin niya ng mga vlogger, sasaluhin ng media. Sasabihin ng mga media na ang napahiya si VP Sara. Hindi po, eh. Alam ng mga congressman yan na sila'y napahiya. Eh di dapat nagbubunyi sila. Dapat hindi ang mga Duterte ang masaya. Sinasalo nyo na lang sa media, eh, na napahiya si VP Sara. Yun yung balak nyo, ipahiya. Pero hindi kayo nagtagumpay. Sino yung mga mukhang malungkot? Yung mga nagtatanong. Sino yung mga nanggalaiti? Si Abante, si Dan Fernandez, yung mga young guns. Hindi nakaporma sa madaling salita. Bakit? Eh kasi nga, break nyo yung tradition nyo ng pagbibigay galang sa presidente at vice president. Eh bakit hindi nyo rin isalang yung presidente? Di ba? Okay. Yun eh. Yung kayo may kasalanan kung bakit kayo napahiya. Punta na po tayo rito sa sinasabi ni Representative Castro. Ano pa ba yung sinabi? May mga maganda. Isa pa pala. Sabi pa ni Marcoleta, yung disallowance, hindi pa naman final yan, disallowance na yan. Inaapila pa lang. Di ba? Sino ba magsasabi na yung disallowance talagang dapat na magsoli? Wala pa pong final. Ibig sabihin ng wala pa pong final, pinasasagot pa lang sila Vice President Sara Duterte, umaapila pa lang sila. Ngayon, pag sinabi pa po ng COA na kinakailangan na disallowed talaga, final na sinabi ng COA, hindi pa po final 'yun, 'di ba? Ang napaka-ironic nito, yung nagpapalutang ng impeachment ay convicted. Bakit nakalabas, 'di ba? Badong, bakit masyadong kasi nga on appeal din. Hindi ba, Franz Castro, ikaw nga convicted ka na, eh. On appeal ka pa, eh. Eto nga hindi naman conviction 'yan. Hindi naman po kaso 'yan na criminal case. 'Di ba? Inaapila lang. Hindi nga makukulong diyan yung mga tao, eh. Sa totoo lang po, hindi po sila makukulong. Uulitin ko na naman. Hindi po makukulong si VP Sara kung sakasakali. Kunwari sinabi ng COA, final na yan. Disallowed yan, kaya ibalik mo kung magkano man yun. Yun po yun, ibabalik lang. Alam niyo yung ibig sabihin ng disallowance? Okay. Kaya, eto po, ikaw nga convicted na, eh. Bakit ka nakalaya? Kasi on appeal pa. Inaapila mo pa sa mas mataas na korte. Hindi naman nadi-dismiss yung kaso mo pa, eh. 'Di ba? Hindi naman nadi-dismiss, eh. O tignan natin kung bakit daw impeachable.
Ito ang pamagat, Representative Castro, misuse of confidential funds, unimpeachable offense. Binalita po 'to ngayon ng Inquirer. Alam niyo naman yung mga media natin. ACT Teachers Party List, Franz Castro maintained that the misuse of taxpayers' money, particularly confidential funds, is an impeachable offense. Impeachable offense daw. Wala naman pong problema eh. Impeachable offense. Pero, but wait. No? Hindi po pwede na si BP lang po yung, alimbawa, pagbigyan natin, kunwari totoo. Halimbawa, totoo yung sinasabi ni Castro na impeachable offense yung misuse ng confidential. Talaga naman no? Ang problema kasi, paano ba nagkaroon kasi nakaano pa rin yan. Nakakawing yan dun sa bakit may confidential fund samantalang wala namang confidential fund no sinimulan si Lenny, di ba? Ganito po balik lang natin Castro and Company. Nung umupo si BP Sara, kalagitnaan ng 2022, walang confidential fund si Lenny. Hindi niya alam kung paano ginagamit yun. Kulang nga eh. Okay. Siya lang yung walang confidential fund sa lahat ng mga naging BP. Ngayon, ang tanong, paano nagkaroon ng confidential fund si Sara Duterte? Nang hingi. Kung sinasabi niyong mali, impeach nyo rin si Bongbong Marcos. Bakit? Siya yung nagbigay ng pondo. Saan ba galing ang pondo na yan? Kay Bongbong Marcos. Binigay kay Sara Duterte. Ngayon, kung ini-insist nyo na mali na magkaroon ng confidential fund si BP Sara, impeach nyo rin si Bongbong Marcos. Alam niyo yung ibig sabihin? Hindi po pwedeng si BP Sara lang. Nanghingi siya, binigyan siya, gagastusin niya. Ninakaw ba? Hindi naman eh. Si Castro na nga nagpapakita kung saan na, ayan kalat na. Kinalat ni Castro, kinalat ni Igan. Dapat itong mga to, sampahan ng mga, kung tama ba na kinakalat yan eh. Yan, reward, 10 million. Payment of reward, 34 million. Payment of reward, 24 million. Payments for tables, chairs. Alam mo pala kung saan eh. Misuse ba yan? Malibang gamitin na reward at impormasyon? Pwede, di ba? Kaya nga eh. Yun yung problema sa inyo. Gusto nyong impeach si BP Sara pero ayaw nyong banggitin na yung pera na yan, kung mali yan, impeach nyo rin yung nagbigay. Si BBM. Hindi nyo pwedeng gawin yun, di ba? Okay. Usapin ng impeachment. Alam nyo po, tinutulak nyo yung mga supporter ni... Tignan nyo yung nangyayari sa KOJC. Ang mga supporter ni Pastor Kibuloy, talagang wala na sila eh. Wala na silang magagawa kundi magwelga, magrally, di ba? Hindi naman po lang yan yung mga Duterte supporter eh. Ngayon, impeach nyo, ang dami na pong nangyari dyan sa mga impeachment na yan. No? Pag sa impeachment po kasi, pag tinuloy nyo po yung impeachment na yan, interesado lahat ng tao dyan eh. Politicize po mapopoliticize po ang mga tao. Kahit ayaw nila, manunood sila ng impeachment. Ano ba ginagawa kay BP Sara? Tapos makikita nila kung paano nyo i-railroad yan. Di ba? Makikita nila na yung talagang ginagawa nyo ng paraan para hindi na makatakbo si BP Sara. Yun lang naman yun eh. Sa tingin nyo ba yung pag napapanood ng tao yan, walang gagawin yung mga tao? Tandaan nyo, ang natitirang pag-asa ng mga Duterte supporter, si BP Sara, malaki ang tsansa na maging presidente. Kumbaga, willing to wait naman kami, no?
Pero kung yung willing to wait namin ay tatanggalin niyo pa, eh, ano pang gagawin namin? Tinulak niyo na kami, alam niyo yun, nasa pader ka na. Wala ka ng gagawin kundi parang wala na, eh, wala kayong iniiwang chance, eh. Parang talagang sinusubukan niyo, kaya-kaya talaga nitong mga 'to na mag-people power, kaya-kaya talaga na mag-alsa ng mga Duterte supporters? Si VP Sara po yung natatanging pag-asa namin na balang araw matatapos din 'tong lahat ng ito, 'no? Balang araw 'pag si VP Sara na presidente, gaganda na naman yung takbo ng Pilipinas. Tatanggalin niyo yang balang araw namin. Anong ine-expect niyo na gawin namin bilang mga Duterte supporter? Iiyak na lang kami, mag-iiyakan na lang kaya kami? Mamaya po mga tanong, ha, tanong mo yan mamaya. Galing nga yun sa Office of the President. Kaya kung mali yun, sampahan niyo na impeachment si BBM. Eh, hindi nila, eh. 'Di ba? Hindi nila sasampahan ng impeachment yun. Amo nila yun. Okay. Yung may magandang sinasabi rito si ano, eh, si Franz Castro, eh. Ang sabi niya, "'Di naman puwedeng gagawa ng kalokohan tapos pababayaan na lang. Dapat may accountability. Hermes, use of confidential fund is an impeachable offense." Ano kaya yung sinasabi ni Franz Castro na, misuse? Ang sabi niya, sa paglustay ng confidential fund. So, nilustay na ngayon, 'no? Inaakusahan mo na nilustay. Hindi na po yung ang sinasabi kasi ng COA, disallowed kasi misuse. Hindi naman sinabi ng COA na nilustay, eh. Kaya ito si Franz Castro, mas magaling pa 'to sa COA, eh. Ang sabi ng COA, yung iba niyong pinaggamitan, hindi yata nararapat. Ibig sabihin ginamit po yung pondong 125, hindi po nilustay, 'no? Kaya nila dini-disallowed. Okay. Mahirap ano 'tong si ano, eh. Ngayon, pero kung talagang ikaw ay, totoo ka diyan, eto tuloy natin. Sa paglustay ng confidential funds sa panahon ng kulang na kulang ang pondo para sa serbisyong publiko at sa pagtangging ipaliwanag ito sa taong bayan, malinaw na may batayan ng impeachment. Okay, meron ba lang batayan na ganyan, 'no? 'Pag naglulustay ng pera ng taong bayan, okay din kami diyan, 'no? Una, patutunayan mo nilustay. Ikalawa, sampahan niyo rin po ng impeachment, 'no? Yung, yung mga tao na naglagay ng 1.4 billion a day. Sampahan niyo rin ng impeachment kasi mas malaki yun, eh. Ang pinag-uusapan natin kay VP Sara, 125 million. Ito po yung eto pong 1.4 billion a day po 'to. Ano po ba mas malaki? Eh, mas malaki pa po yung point, eh. 125 o 1.4 billion a day? A day. Mas malaki po yung butal kaysa sa pinag-uusapan natin. Kung totoo kayo na tapat sa sinasabi niyo na gusto niyong impeach yung mga naglulustay, bakit ayaw niyong imbestigahan yung 1.4 billion a day? Sino nagpondo niyan? Hindi pala puwedeng imbestigahan. Bakit? Eh, kayo 'yan, eh. Kayo nagpondo niyan, eh. 'Di ba? Nakukuha niyo? Puwede naming puwede naming impeach kahit sino, 'no? 'Wag kami. Yung 500 billion na ayuda,
Bakit kayo mamimigay ng ayuda? Tanong ko rin sa inyo. Ngayong kulang na kulang ang budget natin, bakit tayo mamimigay ng ayuda ngayon? Samantalang wala namang emergency, wala namang pandemic. Mas malaki pa yung pondo sa ayuda ngayong walang pandemic. 1 taon. Atong 2025, mas malaki na po. Ang budget na pang-ayuda ngayon, 600 billion ang pinag-uusapan eh. Doble na po. Ngayong 2025 lang, doblehin nyo yung budget ng ayuda ni Pangulong Duterte ng 2 taong may pandemic. Hindi po ba mas karapat dapat yung imbestigahan yan? Hindi pwedeng imbestigahan. Bakit? Namimigay ng ayuda si Martin eh. Amo nyo yun eh. Di ba? Pag amo nila yung naglulustay. Lustay ang tawag niya sa paggamit eh. Gamitin natin yung termino mo. No? Anong justification ninyo sa pamimigay ng ayuda ngayon? Wala namang pandemya. 2 taon namigay si Pangulong Duterte. 8,000 kada isang bigay. 16,000 ang natanggap ng mga taga-syudad. 16,000. Tama, 16,000. Ngayon po, ang daming hindi nakakatanggap pero doble-doble po. Doble ngayong taon, 2024, doble na naman sa 2025. Times 4 na, buhat nung nagsimula kayong magbigay ng ayuda. 4 na beses na. Kumbaga, kung tuloy-tuloy yung ayuda ni Pangulong Duterte, tuloy-tuloy yung pandemya, 8 taon na yan sa loob lang ng 2 taon. Grabe, no? Grabe yung... Tapos, kino-question nyo yung daang 125 lang. Kino-question nyo yung 125. Isa pa nakakatawa. Nanghihingi ng budget yung PhilHealth sa Kongreso. Humihingi ng 70 million mahigit. 70 billion. Bakit kayo manghihingi ng budget sa kaban ng taong bayan? Pinamimigay nyo nga yung budget nyo. Sobra nga budget nyo, di ba? Bakit manghihingi pa kayo? Yun ang hindi ko maintindihan eh. Pinakuha nyo kay Recto yung 90 billion na budget. Kinukuha ni Recto, 30 billion na nakukuha mula doon sa 90 billion. Tapos manghihingi kayo ng budget na 70 billion. Di dapat hindi nyo na pinakuha, yun na lang. Hindi po 5 billion ayuda, 500 billion ayuda. Ngayon, next year po 600 billion. Tinatama lang po natin, hindi po 5 billion lang. 500 billion ang ayuda ngayon. 600 billion ang ayuda next year. Ano sabi ni Vic Rodriguez? Yan po ay halatang halata na pang-eleksyon niyang ayuda na yan. Wala namang pandemya ngayon. Ano yung need para mamigay ng ayuda? Wala kayong natatanggap, di ba? Yan pa problema. Saan na pupunta yan? Bakit hindi nyo imbestigahan? Dapat talaga hindi bigyan ng budget ngayon itong PhilHealth. Bakit hindi dapat bigyan? Hindi dahil ayaw ko magkaroon ng budget ha. Ipakukuha nyo lang eh. Hindi po crime yan. At saka wala pa po sa Supreme Court. Ang appeal pa lang po narito sa COA. Apurado masyado sila eh. Kung ang pagbabatayan nyo po yung COA, hindi pa po final yung sa COA.
Okay, punta po tayo rito kaya sa pagkaagaw ng ano, alam niyo eto, Skoda 'no, ang dami nating sinabi 'no, deterrent yung mga ano na nga yung base EDCA, ano na nga yung mga base militar ngayon ng US dito? EDCA ba, tama ba? Hindi yata EDCA, nakalimutan ko na. Yun nga po yung sinabi ko galing po kay Marcoleta yun, EDCA. Sabi niyo EDCA defensive, 'di ba? Sabi niyo kaya natin dinamihan yung EDCA, una una 'di ba, yung una, katwiran niyo dahil ayaw nga natin ng bases. Para lang 'yan sa ano 'pag may sakuna, makakatulong sila sa sakuna. So nagkasakuna, wala tayong nakitang Amerikano. Tapatan tayo ng mga pambobola, walang Amerikano, 'di ba? Okay. Tapos, defensive, mahihirapan gawin ng China yung ano, kasi ang daming EDCA, eh. So, eto ang balita ni Tiglaw. Three collisions incident in the past week by which China, akala ko ano lang, yung normal lang na collision. China's Coast Guard ship successfully prevented Philippine Coast Guard vessels from entering Skoda. Skoda Shoal in the Spratlys point to this shameful reality. According to Rigoberto Tiglao to, Ferdinand Marcos Jr. administration has de facto lost the area to China's total control. Ano po yung ibig sabihin ng de facto? Legally, na pinaglalaban pa rin natin yan. Pero yung ibig sabihin ng de facto, yung actually controlling, no? Yung actually may may control sa area, yung China na, no? Okay. Ito po yung resulta sa sinasabi natin 'to, eh. Dapat natututo tayo. Ay, nariyan ba si BMR? BMR, kumusta naman? Dapat natututo tayo sa ating history. Yung history natin na nagmatapang si Noynoy, dun panahon na yung mga Chinese ay talagang tinayuan nila ng mga yung ng artificial island at ngayon mga base militar na nila. Yung mga tinayo nila nung panahon ni Pinoy, base militar na ngayon ng China, no? Ngayon nagmatigas na naman tayo. Dati kasi dahil kaibigan natin yung China, as is where is. Wala kumbaga kung saan yung mga nasakop na dati, pag-upo ni Tatay Digong, galangan lang, 'di ba? Kasi nag-usap sila ni Xi Jinping na where is as is. Kung nasa na tayo, yun na yun. Igagalang na natin yung mga posisyon. Walang mag-advance. Yun po yung pakikipagkaibigan, yung sinasabi niyong katraydoran na kaya, no? Ang tawag po diyan diplomatic relationship. Naagawan ba tayo ng teritoryo? Hindi. Ngayon, ang tapang-tapang natin, binibigyan natin ng yung China nagmamatapang pala kayo, di lusubin na namin yan lugar na inaangkin nyo. May magagawa ba tayo? Ano sabi ni Rito? No? To send a clear message for PCG, Philippine Coast Guard vessels, to stay away from the shoal, China the other day deployed to the area. Hindi na po Chinese Coast Guard lang ang dineploy nila. Not just 6 of its CCG, Chinese Coast Guard vessels, but also one of its most
powerful destroyers of the 055 type. Its most modern and powerful destroyer class ship. So ito po, ang dineploy na nila dyan sa dating disputed territory. Dineployan na nila ng destroyer. Wala po akong alam sa mga pero the fact na hindi na Chinese Coast Guard yung sinasabi, destroyer na. Barkong pandigma na. No? Real talk po. Kumbaga, tinatanggal ko na lang kagad. hindi ko po kaaway si Tatay Digong pero yung galang, 'di ba? Paggalang. Wala talaga iba rito, hindi marunong gumalang eh. Okay. So sa madaling salita, mga kapatid, ugaling-ugali niyo na na yung mag-announce kayo dito na wag na kayo manood diyan kay Badong. Ito may dapat tayong panoorin, mas importanteng tao 'to. Tatanggalin ko lahat ng mga nananawagan dito ng kung ano. Gusto niyo manood ng hindi si Badong, 'di ba? Gusto niyo manood ng hindi ayaw niyo kay Badong, pupunta kayo rito para manawagan na wag na manood diyan. Labas lang po kayo. Pero wag kayong mananawagan, no? Wag po kayong mananawagan na umalis sa akin habang ako po ay nagla-live, no? Galang lang po. Hindi po ako nagagalit, cool lang po ako ngayon. Pero sana yung kortesiya, di ba? Yun yung tinanggal nila kay BP Sara eh. Okay, balik tayo rito. One of its most powerful destroyers, no? Hindi ko po alam kung ano yung meaning ng destroyer. Pero kung hindi na po Chinese Coast Guard yan, destroyer, pangalan pa lang eh. Alam mo na kagad na barkong pandigma na. So, inoccupy na nila wala na kasi ayaw natin makapagkasundo eh. Si Pangulong Duterte, malinaw po sa kanila, no? Sabi ni Pangulong Duterte, nagre-request ka, Mr. President, huhukayin na namin yung yaman dyan. Pasensya ka na, Mr. President. Hindi ko maaalaw yan. Hayaan mo na yung mga susunod na henerasyon sa atin, yung mga anak na natin na magresolba. Pero ang kasunduan lang nila, as is where is. Wala tayong abantehan. Kung saan na yung mga sakop natin ngayon, yun na yun. No? Ang ganda po nun eh. Ganun talaga eh. Okay. Ngayon, ang malupit pa nito, sabi pa niya, no? Okay. Expected, yung gobyerno ni Noynoy, at ngayon po ay gobyerno naman ni PBBM, expected the US to come to succor of Philippine vessels even if only symbolically, di ba? Yung magpakitang suporta ba? Suportahan nila yung Pilipinas kahit na hindi talaga makipagbakbakan sa China. Yung katulad yung abang nariyan China, makita man lang by escorting the PCG vessels from a distance, di ba? Yun yung ina-expect natin, yung magpapakita lang yung US. Pero sa kasawiang palad, hindi po nagpakita yung US doon sa habang nagde-deploy, no? So talagang kasi ang US po, no? Meron na silang mantra niyan eh. Napaliwanag na nila. Ito po, the Americans were nowhere to help. Wala pong mga Amerikano para tumulong. Secretary of State Antony Blinken and Defense Secretary Lloyd Austin declaration that the Mutual Defense Treaty was ironclad and that the Americans had our backs were hollow promises. Katulad ng dati, no?
talagang hindi mo maasahan. Pero may katwiran po sila, eh. Ang sinasabi po ng Amerika, 'pag kayo nilusob, pero 'pag sa disputed territory, hindi kami makikialam. Eh, disputed territory 'yan, eh. Kaya bahala kayo sa buhay niyo, sa madaling salita. Yan na 'no. Yung former Secretary Henry Kissinger, kaya nga may speech diyan si Pangulong Marcos, 'di ba? Hindi po automatic na mag-e-enter Pangulong Marcos na tatay, Sinabihan niya yung mga Amerikano nung dumayo siya roon sa Amerika, eh. Sinabi niya, "Hindi naman kayo automatic na tutulong sa'min 'pag nakipaggiyera kami dahil kinakailangan pa i-approve yan ng ano." Una, sa mga disputed areas hindi kayo makikialam. Hindi po puwedeng Henry Kissinger decades back had clarified that MDT, Mutual Defense Treaty, cannot be invoked in conflicts in disputed areas. Eh kung kine-claim ng China, kine-claim ng Pilipinas, disputed area po yun. Katulad niyang Escoda Shoal. Hindi sila pwedeng makialam. Kasi disputed, eh. So, ganun talaga. Di ba? Ang tapang natin pag si Kibuloy alam niyo sa dami po ng dinideploy natin kay Kibuloy, tanong nga ng marami, 'di ba? Ganyan ba karami yung dineploy niyo kay Marwan nung yung SUP 44? Alam ko 44 kaya nga SUP 44 yun, eh. 44 lang, eh. Terorista yun, eh. Ito 2,000 daig pa yung terorista, eh. Pero ang tapang natin kay Kibuloy, pero pagdating sa China, ayaw din naman alam niyo po yung pag-escalate po ng gulo natin sa China, sa totoo lang, ang bilis, eh, dito sa kay Pangulong Marcos, eh. I-refresh ko lang po kayo, Nung pag-upo ni Marcos, ang issue po ng China with Taiwan. Anytime kukunin na ng China yung Taiwan. Ang pangamba ng marami, wag tayong mag-ano ng mga EDCA sites kasi baka madamay tayo. Baka madamay tayo. Alam niyo yung iniisip, baka madamay tayo diyan sa away ng China at Taiwan. Ngayon tayo na, eh. Bati na yung Taiwan tsaka China, eh. Silang original na magkalaban. Kasi sabi ng China, amin yang Taiwan, eh. Huwag kayong makialam, kukunin namin yan. Hindi nga, Shairy, yung sinasabi ko nung una, yung pag-upo ni Marcos, hindi naman tayo kaaway ng China nung umupo si Marcos. In fact, kaibigan natin yung China, eh, bago siya umupo, eh. Okay. So, yun po yung history natin with China, eh. Kung kailan po tayo nagmamatapang sa China, doon po tayo nakukunan ng teritoryo. Sa panahon na nakikipagkaibigan tayo sa China, walang nakukuhang teritoryo sa atin. Ayaw nating yun, eh. Ayaw natin yung matuto doon. So, yan lang po ang ating topic. Teka lang muna.